Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga nakikinig at taga-subaybay na katulad ko. Lalong-lalo na sa mga admin at kay narrator Boss Giancarlo nitong Pinoy Creepy Tales sa walang sawang pagbabahagi ng mga totoong kwentong kababalaghan at katatakutan para sa ating lahat. Matagal na po akong silent listener dito sa channel ninyong PCT. Pero ngayon pa lamang po ako nakahanap ng lakas ng loob na ibahagi ang aking kwento at karanasan na nagbigay daan sa akin para maniwala sa mga nilalang na nabubuhay sa ibang dimensyon katulad ng multo, engkanto, kapre, tikbalang at kung ano-ano pa. Ang ibabahagi ko pong kwento ay ang aking karanasan sa pinakakinatatakutan, iniilagan at iniiwasan nating lahat na walang iba kundi ang mga aswang. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Greg mula sa Parañaque. Taong 2004 ay third year high school pa lamang ako at mahilig pa sa mga kakaibang bagay na nagpapabuhay sa aking dugo at sa aking buong pagkatao. Ito yung mga tipo na mahilig kaming gumalang magkakabarkada sa mga iba't ibang lugar na kung miminsan ay inaabot kami ng mga ilang araw bago makauwi. Buwan iyon ng Abril at bakasyon ng mga katulad kong estudyante sa eskwelahan kaya naman napag-usapan naming magbabarkada na mga kaklase ko din sa paaralan na umakyat ng bundok o kumbaga mag-hiking. At 3 araw ang ipinasya namin. Ang tinutukoy ko pong bundok ay tinaguri ang isa sa mga pinakakinatatakutang bundok dito sa ating bansa. Hindi ito delikado dahil sa mga pag-akyat na inyong tatahakin o sa mga ligaw na hayop. Ito ay lubhang delikado kundi dahil sa mga sinasabi nilang mga bantay, engkanto, at mga aswang na naninirahan sa nasabing bundok. Sa kasamaang palad ay hindi namin ito nalaman ng maaga dahil sa aming padalos-dalos na mga desisyon, kaya't naranasan na lang namin ang mga katatakutan nung paakyat o nung nasa bundok na mismo kaming magkakaibigan. Araw iyon ng Sabado at iyon ang napag-usapan naming araw na kami ay gagayak at aalis para bumiyahe patungo sa tanyag na bundok na yun. Madaling araw kami mga nagkita-kita sa sentro at paradahan ng isang mall sa Pasig. Ang mga kasama kong kabarkada ay sina Ace, Aduel, Alvin, Rodel, Neil at ako. Bale 6 kaming mga aakyat at 3:00 pa lang na madaling araw ay kumpleto na kaming lahat at talagang mahahalata mo na mamumundo kaming 6 dahil sa laki ng mga dala naming bag at sa mga suot namin. Agad din kaming mga bumiyahe para maaga kaming makadating sa paanan ng bundok dahil sa baka wala kaming mga makasabay na grupo na aakyat din at mahirap naman na wala kaming mga kakilala man lang. Pagkatapos ng mahaba at ilang oras na biyahe, ay narating din namin ang paanan ng bundok at pagkababa pa lang namin ng pampasaherong jeep, ay kitang-kita na kaagad namin ang mga grupo-grupo din ng mga aakyat o mamumundok na katulad naming magkakaibigan. Nagbayad kami sa mga kung ano-ano at naghintay pa kami ng ilang minuto bago nabuo ang isang grupo na aakyat at kasama na kaming 6 doon.
Maraming mga habilin ng guide katulad na lamang ng huwag magkakalat, huwag maghihiwa-hiwalay, lalong-lalo na ang huwag mag-iingay at kung ano-ano pa. Ilang istasyon din ang mga nadaanan namin at may mga manaka-naka kaming mga nakikitang kubo sa aming mga nadadaanan. Pero tila ba mga walang tao o walang nakatira. Pagkaakyat namin sa tuktok o kung saan kami mamamalagi ng ilang araw, ay naghanap na kami ng pwestong magkakaibigan at doon nagtayo ng 2 tent at 3 kami magkakasama sa isa. Sa unang araw ay wala naman kaming mga napansin na kakaiba pero pagsapit ng gabi at paglaganap ng dilim, ay doon na kami mga nakaranas ng kababalaghan at katatakutan. Hindi naman nakaila sa aming magkakaibigan ng mag-inom ng alak o ang manigarilyo. Pasado 7:00 ng gabi at katatapos lang naming mga maghapunan sa ginawa naming paapoy at pumwesto na kaming 6 na pabilog at nagsimula ng magsiinuman. Masaya kaming mga nag-uusap-usap at habang patagal ng patagal ay hindi na namin namamalayan na lumalakas na pala ang mga boses naming 6. Hanggang sa biglang tumayo si Adwel at sinabing iihi saglit sa isang sulok na tinanguhan lang naming 5. Habang mga nagpatuloy sa pagkukentuhan ay bigla kaming tinawag ni Adwel dahilan upang lingunin namin kung saan ito nakatayo at nakita namin na nakasenyas ito na huwag kaming maingay gamit ang kanyang isang daliri na nakatapat sa kanyang bibig. Napatanong naman kami dito ng kung bakit at kung ano ang tinutukoy nito pero sa halip na sumagot ay dahan-dahan itong naglakad papunta sa kinauupuan naming 5 na hindi man lang gumagawa ng anumang ingay. Pagkaupo nito ay kitang-kita namin ang pamamawis at pamumutla ng mukha ni Adwel at kalaunan ay sinabi nito na habang umiihi daw siya ay may sumitsit sa kanya. Nang hanapin niya kung saan nanggagaling ang sitsit ay may naaninagan siyang isang babae na nakaupo sa likod ng isang puno at sobrang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. At pagkatapos nun ay napakabilis umano nitong tumakbo papalayo o tila ba nawala na lamang ng parang bula. Siyempre, mga nakainom kami kaya tinawanan lang namin si Adwel at sinabi sa kanya na baka lasing na siya kaya kung ano-ano ang kanyang mga nakikita na itinanggi naman ito. Nagpatuloy lang kami sa pag-iinom at malalakas na mga nagtatawanan na para bang kami lang ang nasa lugar na yon. Hindi namin alintana ang nabanggit ng guide sa amin na huwag mag-iingay. Pagkatapos naming malango sa alak, ay mga nagsipasok na kami sa aming mga tent. 3 kaming magkakasama sa isa na si Ace, Adwel at ako. Habang sa kabilang tent naman nakatabi lang din namin ay si Alvin, Neil at Rodel. Nakahiga na kami at mahimbing na natutulog nang sabay-sabay kaming napamulat ng aming mga mata dahil sa yung tent na tinutulugan namin ay napakalakas na umalog o yumugyog. Madilim ang paligid sa labas at yung ginawa naming apoy kanina ay tanging usok na lamang kaya hindi namin masyadong maaninag kung may nangtitrip ba o may tao lang sa labas. Hanggang sa nakarinig kami ng pag-angil na hindi ko matukoy kung nagmumula ba yun sa isang baboy, aso o anong klaseng hayop dahil sa sobrang kakaiba at nakakakilabot ang pag-angil na aming mga naririnig nung sandaling iyon. Hindi kami mga gumalaw at nanatili lang kaming mga nakahiga habang patuloy na nakikiramdam sa labas ng aming tent. Alam din namin na gising din sila Rodel sa kabila dahil sa naririnig namin na gumagalaw yung mga paa nila o mahinang mga nag-uusap-usap.
wala pang 5 minuto ay yung pag-angil na naririnig namin ay napalitan naman ng katahimikan na kahit insekto, lagaslas ng tubig mula sa talon o yung mga kuliglig ay wala din. At yung zipper ng tent na kinalalagyan o hinihigaan naming 3 magkakaibigan ay unti-unting bumubukas hanggang sa tumambad sa amin ang isang kamay. Kamay ng isang tao pero napakatutulis o napakahahaba ng mga kuko na kulay itim. Maging ang balat nito ay tila ba pinahidan ng langis o uling dahil sa nangingintab iyon kasabay ng pagkakabukas ng zipper. Ay nalanghap din namin ang amoy na napakasangsang at talaga namang nakakasulasok. Nanindig ang mga balahibo naming 3 dahil sa kamay na nakita naming nakausli sa zipper. At unti-unti pa nitong binubuksan yun. Nakakaunti na lamang ay tatambad na kami nila Ace at Aduel. At katulad niya ng inaasahan, ay bumungad sa amin ang isang nilalang na nakakatakot. Alam naming babae ito dahil sa haba ng kanyang buhok pero ang kakaiba ay tila ba nagsisigalawan ang mga iyon at nagsisitaasan. Dahil sa sobrang pagkatakot ay napasigaw na kaming 3 kasabay din ng sigawan nila Alvin sa kabilang tent. Ngumisi at tumitig sa amin ng ubod ng talim ang babaeng nasa harapan namin at saka mabilis na tumakbo papalayo. Pero sa gulat namin ay may sumunod din ditong isa pang nilalang na hubot-hubad na sa pagkakawari namin ay isa namang lalaki na mabilis ding tumatakbo papalayo. Marahil sa lakas ng sigawan namin magkakaibigan ay nabulabog din ang iba pang mga grupo na humahangos papunta kung nasaang bahagi kami at mga natatarantang nagtanong kung ano ang nangyari. Naikwento namin ang nakita naming lahat, pati na din yung unang beses na nakita ni Aduel ang isang babae nung umiihi pa lamang siya. At doon ay dumating ang guide na kasama namin na nung malaman ang mga nangyari ay napagsabihan kami na kaya daw mariing sinasabi na bawal ang mga nabanggit niya ay dahil sa may ibang mga naninirahan sa kabundukan na yun na kung iyo pang babaybayin ang kalayuan ng bundok ay matatagpuan mo umano ang isang baryo na ang mga naninirahan ay puro mga aswang. Hindi na daw bago ang pangyayaring iyon at sa katunayan nga ay may mas malala pang nangyari sa iba na talagang pinagdiskitahan ng mga aswang dahil na din sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ang 3 araw sana namin na pamamalagi sa bundok na yun ay naging 2 araw na lamang at agad din namin napagpasyahang bumaba na kaagad kasabay pa ng ibang mga grupo. Kung sakaling may nakakaalam kung saan ang bundok na aking tinutukoy na pinangyarihan ng aming nakakatakot na karanasan ay hindi po kayo nagkakamali. At totoo talaga ang baryo ng mga aswang na matatagpuan lamang din sa bundok na iyon. Naging aral at leksyon naman sa aming 6 ang kaganapang iyon na nagbigay galang sa kalikasan at sa iba pang mga nilalang na kasama din nating nabubuhay dito sa mundo. Naaaminin ko din naman na siguro kung hindi sana sa ingay na ginawa namin ay hindi din kami gagambalain ng mga aswang na yun. Sana ay may natutunan din po kayong aral dito sa itinampok kong karanasan o naming magkakaibigan at hanggang sa susunod na lamang po. Maraming salamat po muli, lalong-lalo na po kay narrator Boss Giancarlo nitong Pinoy Creepy Tales Channel at sa mga nakinig at nagbigay ng oras para mapakinggan itong ibinahagi kong pangyayari. Hanggang dito na lamang po at muli po mag-iingat po tayong palagi kahit na saan man tayo magpunta. Maraming salamat po from Greg.
Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Matagal na po akong silent listener dito pero ito yung pinakaunang beses na magbabahagi ako ng aking kwento at karanasan. May kaiklian lamang po ito kaya pagpasensyahan nyo na. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ellie, Tubong Negros noon. Nangyari po ito taong 2012, noong ako ay nagdadalang tao sa panganay kong anak. Noong mga panahon na yun, yung nanay ko ay nagtatrabaho sa isang factory. Kakilala lang din namin yung amo niya. Pumunta ako at nag-part-time din doon sa lugar o sa kumpanyang iyon. Isang gabi at natutulog ng lahat. Nasa kabilang kwarto ay yung amo ni mama. Ayun nga po at natutulog na kami. Bigla na lang din kaming nakising dahil may tumalon sa bubong na alam naming hindi yun talon ng isang pusa o anumang hayop kasi makikita mo sa bubong kung gaano kalaki yun natupi sa yero nito. Lahat kami kinabahan kasi nga buntis ako noong mga panahon na yun. Magwawalong buwan pa lamang po akong nagdadalang tao. Kami, naniniwala kami sa mga ganyan. Katulad ng multo, engkanto, kapre, lalong-lalo na yung mga aswang. Simula nun, ingat na sila sa akin. May binigay sila na pangontra. Napaka matatakutin ko pa naman. Tapos, kada gabi, may mga pusa doon sa may puno ng mangga, malapit lang sa amin. May puno sa harap ng pinto, palabas ng bahay. Isang gabi din, pauwi na kami ng nanay ko galing factory. At tapos nun, dumaan kami sa isang tindahan para bumili ng ulam. Habang si nanay bumibili, ako naman ay nasa isang tabi, nakatayo at hinihintay siya. May dala akong sarong at tinabong ko sa katawan ko sa paraan na hindi mo mahahalata na ako ay buntis o nagdadalang tao. May isang matandang babae dun. Kumakain siya tapos nginitian ko siya kasi nakatitig siya sa akin tapos tipong nakangisi ng nakakaloko. Malay ko ba, hindi din ako nagsabi ng buyag-buyag o puwera usog sa Tagalog. Nung nasa staff house na ulit kami, natutulog na lahat. Ako naman, nagising kasi balisang-balisa ako noong mga oras na yun. Nagising si nanay at sinabi ko yung nararamdaman ko. Panay suka at panay pabalik-balik ako sa banyo. Hanggang sa nag-umaga na, ganun pa rin. Nanghihina na ako. Nagpatawas kami at sinabi ng manggagamot na nausog daw ako o yung tipo na may isang aswang na nakamasid o nagbabantay sa akin. Mabango daw sa mga aswang kasi ang mga nagdadalang tao o yung mga nagbubuntis na katulad ko. Hindi ko inaasahan na mararanasan ko yung ganun. At ang nakakakilabot pa, ang sabi ng manggagamot, yung nakita kong aswang ay yung babae din sa karinderya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Ellie. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Fifth. Ang pamagat po ng aking kwentong ibabahagi ngayon ay nilalang sa bakuran. First time ko po na magpadala sa inyo ng aking kwento at karanasan. Matagal nyo na po akong listener dito sa YouTube channel ninyo. At yung mga kwento nyo po ay ginagawa ko ng pampatulog gabi-gabi kasi ang ganda po ng boses ninyo. Umpisahan ko na po ang kwento.
Tungkol po ito sa aking kapatid na nagbubuntis. Sa Iloilo po ito naganap pero hindi ko na po sasabihin kung saan para na rin po sa privacy ng lugar. Naganap po ito noong 13 taong gulang pa lamang po ako. Pumunta po kami ng pamilya ko sa bahay ng tita ko sa kanilang lugar. Kasi may munting salo-salo ang pamilya dahil kaarawan ng pinsan ko na si Elmo. Hapon na po kami nakarating sa kanilang bahay dahil malayo ang lugar nila sa amin. Nung nasa tapat na kami ng gate ay agad kaming sinalubong ng aking tiyahin upang kami ay papasukin. Nang nasa loob na kami ng kanilang compound, ay agad na kaming pinapasok sa kanilang bahay dahil magtatakip silim na. At biglang nagsalita ang tiyahin ko na si Tita Marites sa mama ko na huwag nang papalabasin ang aking kapatid na si Mariel dahil siya ay buntis. Agad naman kaming nagtaka ng aking kapatid sa sinabi ng aming tiyahin kay mama dahil parang may kababalaghan sa kanilang lugar dahil bago pa lamang kami makapunta dito. Meron daw sabi-sabi sa kanilang lugar na may gumagalang aswang pagpatak ng dilim kaya wala nang lumalabas sa kani-kanilang mga bahay. Nang natapos na kaming kumain ng hapunan, ay naglaro muna kami ng pinsan ko na si Elmo ng kanyang mga regalo na laro-laruan sa kanilang sala. At maya-maya ay sinabihan na kami na matulog na ng aking tita. At nung matutulog na kami ay nagising ako sa mabahong amoy na malangsa na parang bulok na karne ng baboy. Maya-maya ay para bang may umaaligid sa labas ng aming bahay kasi walang tigil ang tahol ng kanilang aso sa labas. At dahil gawa sa kawayan lang naman ng kanilang bintana na tinatakpan lang ng kurtina, ay sinilip ko ito sa gilid. Sa may unahan ng aso ay may nakita kong malaking baboy na parang pinaliguan ng langis ang katawan nito na sobrang kintab at nanlilisik ang kanyang mga mata at naglalaway. Biglang nagising ang aking kapatid sa sobrang sakit ng kanyang tiyan at agad ko namang ginising si mama at sinabi ko na may malaking baboy sa labas na gumagala. Agad niya namang ginising ang tiyahin ko at ang kanyang asawa. Agad namang kumuha ng itak ang tito ko at dali-daling lumabas. At pagkalabas ng tito ko ay biglang tumakbo ang malaking baboy na sobrang bilis at sinigawan ng, "Kilala kita! Huwag mo kaming gawan ng masama dahil gagantihan at hahanapin talaga kita." Sinabi niya po yun dahil matatakot raw ang mga aswang kapag sinabihan mo na kilala mo sila. At agad siyang pumasok sa bahay at naglagay ng asin sa kanilang mga bintana. At sinabi niya sa amin na, "Wala na yun, di na yun babalik." Agad naman kaming bumalik sa aming mga pagtulog. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang napasigaw ang aking kapatid 2:00 na ng madaling araw at napakasakit raw ng kanyang tiyan. Agad naman kaming napagising at humahagulhol na ng iyak ang aking kapatid. Sa hindi malamang dahilan ay napatingin kami sa itaas ng bubong at may nakita kaming nagbabagang mga mata na nakatingin sa kapatid ko. Agad-agad namang lumabas ulit ang aking tiyuhin at bigla namang umalis ang aswang sa ibabaw ng kanilang bahay at tumalon sa likod papuntang kakahuyan. Nang makapasok na si tito ay binantayan na lang namin ang aking kapatid at hindi na kami nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Pagsikat na ng araw ay inihatid na lang kami ng tito ko gamit ang kanyang tricycle papuntang bayan para makauwi. Ligtas naman pong nakapanganak ang kapatid ko at sa ikalawa naming punta sa lugar ng tita ko ay wala nang nangyayaring kababalaghan sa lugar nila. At dito po nagtatapos ang aking kwento at karanasan.
Pagpasensyahan nyo na po kung maikli lang ang aking kwento at sana po ay mabasa nyo po ito at maitampok sa inyong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Pinoy Creepy Tales channel na katulad ko, lalong-lalo na kay narrator Boss Giancarlo, na kahit abala sa kanyang trabaho ay nakakapagbigay pa din ng paraan para makapagbahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para sa ating lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy mula sa isang bayan sa Davao. At nais ko lamang pong ibahagi ang aking personal na karanasan na magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay pa din ng kilabot sa aking buong pagkatao. Ito po ay nangyari taong 1998 sa aming lugar at ako ay nasa 8 gulang na at bukas na ang aking kaisipan sa mga katatakutan o kababalaghan. Ang lugar namin ay masasabi kong malayo sa kabihasnan, lalong-lalo na nung mga taong aking nabanggit na talaga namang 5:00 pa lamang ng hapon ay nagsisipasukan na ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. At kami ng mga kaibigan ko na sina Elmo at Japoy na likas na sabik sa mga pagbubalakbol ay hindi alintana ang oras o kahit na abutan pa kami ng dilim sa lansangan. Isang araw ay napag-usapan at napagpasyahan naming manghuli ng mga gagamba sa kakahuyan para amin itong magamit pang pusta sa mga sugarol at maibenta ang iba pang mahuhuli naming mga gagamba. Sumapit ang itinakdang araw na kami ay manghuhuli ng mga gagambang 3 magkakaibigan at tandang-tanda ko pa na eksaktong 5:00 na yon ng hapon. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang panghuhuli ng gagamba ay tuwing pagsapit ng gabi dahil kapag madilim na ang paligid ay tsaka sila mga nagsisilabasan o ang sabi nila ay mas madali daw kasing makita ang mga sapot na ginagawa ng mga gagamba. Nagkita-kita kami sa kanto ng aming sitio at agad din na nagtungo sa kakahuyan kung saan kami manghuhuling 3 at ang tanging mga dala lang namin ay flashlight na de baterya, tubig na nasa botelya at ang lalagyanan ng posporo kung saan ay doon namin ilalagak ang aming mga mahuhuli. Pagdating namin sa kakahuyan ay mabilis ding lumubog ang araw at tuluyan ng nagdilim ang buong kapaligiran na talaga namang aming hinihintay upang mas mapadali ang aming gagawing panghuhuli. Tutok na tutok ang mga atensyon at mga mata namin sa mga talahib, sanga, at kung ano-ano pa na nagbabaka sakaling makakita ng mga gagamba. Pero sa totoo lang ay medyo nakakarami na din naman kami ng aming mga nahuli. Hanggang sa hindi namin napansin na napasuong na kaming 3 magkakaibigan sa pinakasentro ng kakahuyan at hindi na namin namalayan ang paglipas ng bawat oras. Habang abala kaming 3 sa paghahanap ng gagamba, ay napansin ko na may inaaninagan ang kaibigan kong si Japoy sa bandang unahan kung saan kami mga nakatayo at marahan nitong tinawag ang pangalan namin ni Elmo. Dahilan para mapatigil kami sa paghahanap ng mga sapot ng gagamba. Nung hindi nagsalita si Japoy, ay sinundan ko na lamang ng aking mga mata ang lugar na kanyang tinitignan. At doon ay napakunot ako ng aking noo dahil sa may nakita akong liwanag ng apoy. Apoy na tila ba nanggagaling sa isang sulo. Sa mga taga-probinsya, alam nyo naman po siguro ang tinutukoy kong sulo. Ito yung kahoy na minsan ay may dahon ng saging sa dulo
o di kaya naman ay tela at sinisindihan. Sa labis na kuryosidad ay tinahak naming tatlo ang liwanag na aming mga nakikita upang malaman kung ano ang pinagmumulan niyon o kung sino ang may dala ng sulong aming nakikita. Nang marating namin ang kinaroroonan nito ay malayo-layo pa lamang nang makita namin ang isang babaeng may hawak noong sulo. Pinagmamasdan lang namin kung ano ang gagawin nito at halos mapanganga kaming tatlo nang bigla itong maghubad ng kanyang mga saplot sa katawan. Hindi kami nakaramdam ng makamundong pagnanasa o ano paman, kundi ang naramdaman namin ay labis na takot at hilakbot nung mga sandaling yun dahil sa may pakiwari na kami kung anong klaseng nilalang ang nakikita naming magkakaibigan ng mga oras na yun. Pagkatanggal ng mga saplot ng naturang babae, ay doon din namin napansin ang botelyang dala nito na halos ipangligo na nito sa buo niyang katawan. Ang agad naming ginawa ay pinatay ang flashlight na mga dala namin at nagtago sa mayayabong na mga talahib at kapwa mga nakasilip sa naturang babae. Habang patuloy nitong inilalagay ang nakalagay sa botelya na sa pakiramdam ko ay lana o langis ng mga aswang, ay umatungal din ito ng makapanindig balahibong tunog na halos lahat yata ng mga balahibo at buhok sa mga katawan naming tatlo ni Japoy at Elmo ay nagsitayuan. Dahil sa sulo na dala nito na nakalagay sa isang tabi, ay kitang-kita namin ang pagkatulis-tulis ng kanyang mga kuko, ang paglitaw ng mga itim at napakalalaking pakpak nito sa kanyang likuran, kasabay ng unti-unting paghiwalay ng kanyang itaas na parte sa ibabang parte ng kanyang katawan. Yung pagkakapunit ng mga balat nito ay nakakapandiri na kahit hindi ako yung nasa sitwasyon na yun, ay mababatid kong napakasakit nito. Magasgas nga lang ang iyong balat ng kakaunti ay sobrang sakit na eh. Ano pa kaya yung nahiwa ang buong balat ng iyong baywang, diba? Yung takot namin noon ay may kahalong pandidiri at kasabay ng unti-unting paghihiwalay ng kanyang mga katawan ay umaalingasaw din ang napakabahong amoy na kahit na nasa medyo may kalayuan kami ay abot na abot pa din ang malansa at yung nakakarimarim na amoy na yun. Nung tuluyan nang humiwalay ang itaas na katawan nito at lumipad ay dumapo muna ito sa may sanga ng isang malaking puno na tila ba nagpahinga saglit. Kasama ng liwanag ng buwan ay kitang-kita namin ang mga ngipin nito na maihahalin tulad mo sa isang mabangis na hayop. Habang nakadapo ito sa isang sanga, ay pumapagaspas din ang mga pakpak nito upang magsigalawan ang mga puno, halaman at mga damo sa buong paligid na pati ang sulo na kaninang nakasindi ay namatay na din. Nagkataon lang na matataas ang mga talahib na pinagtataguan naming tatlo kaya kahit hinahangin ay hindi pa din kami nito nakikita. At pagkalipas lamang ng ilang sandali ay walang ano-ano nang napakabilis itong pumailan lang sa himpapawid na para bang napakagaan lamang nito. Hindi pa din kami mga nakakakilos o nakakapagsalita man lang dahil sa takot, kaba at labis na pagkalito. Hindi namin malaman kung tatakbo kami papauwi o maghihintay hanggang sa sumapit ang liwanag. Pero dahil sa takot ay hindi namin kakayanin na muli pa itong makita o masilayan man lang. At mabilis pa sa isang iglap ay nagsitakbuhan na kaming tatlo papalabas ng kakahuyan. Pero hindi pa man namin nararating ang kalahati ay naririnig na namin na may pumapagaspas sa itaas namin na tila ba mabilis ding nakasunod sa ginagawa naming pagtakbo. At kahit na hindi namin ito tignan o lingunin,
ay pare-pareho naming alam na tatlong ito na ito yung manananggal na nakita namin kani-kanina lang. Ang hindi lang namin lubos na maisip ay inakala naming lumipad na ito papalayo, pero laking pagkakamali namin dahil nga habang tumatakbo kami ay nasa itaas na namin ito at nakasunod. Batid ko na hindi ito makababa ng husto o hindi kami nito madagit dahil sa mga punong nagsisilbing pananggalang naming magkakaibigan na ipinagpapasalamat ko naman. At nang tuluyan na kaming nakalabas ng kakahuyan, ay buong lakas kaming nagsigawan at mga humingi ng tulong. Hindi na namin alintana kung may makakarinig ba sa amin o wala, basta ang mahalaga ay makagawa kami ng ingay at nagbabaka sakaling lubayan kami nito sa paghabol. Hanggang sa nakarinig na kami ng mga kahulan ng mga aso na palatandaang malapit na kami sa mga kabahayan. Hindi kami mga nagsitigil sa pagtakbo hanggang sa marating namin ang bukana ng aming sityo na sa kabutihang palad ay may mangilan-gilang mga kalalakihan ang nakatambay at agad kaming sinalubong ng mga ito. Pagka-uwi sa kanya-kanya naming bahay ay nakagalitan pa ako ng aking mga magulang na dahil daw sa katigasan ng aming mga ulo kaya namin naranasan ang katatakutang iyon, na kung pumipirmi na lamang daw sana kami sa aming mga bahay ay hindi namin mararanasan ang habulin ng isang mabalasik at nakakatakot na manananggal. Naniniwala naman ang aking pamilya sa aming naranasan dahil hindi naman nalingid sa kaalaman sa aming lugar ang mga ganitong tagpo. Mula noon magpasa hanggang ngayon ay hindi na ako nagpapaabot ng dilim sa kalsada, maliban na lang kung may masasakyan ako o maraming kasamang maglakad papauwi. Dahil sa ayoko nang habulin pa ng aswang, manananggal o kahit pa na aso. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales Channel, sa lahat ng admin at sa ating narrator na si Boss Giancarlo. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan dito sa ating YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan Tino. Mula po sa isang bayan sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2009 sa lugar namin. Ang karanasang ito ay hinding-hindi ko makakalimutan hanggang ngayon sa kasalukuyan. Kasalukuyan akong nagbabiyahe noon patungo sa syudad kung saan ay doon na naninirahan ang aking kapatid na babae. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Marites. Inimbitahan kasi ako ni ate na dumalo sa kanyang kaarawan. Sabi rin niya na kailangan ko raw pumunta dahil may sasabihin din daw siyang importante sa akin. 2 taon na rin kaming hindi nagkikita ni ate simula nung umalis siya sa aming lugar. Pati ako ay nalayo rin sa piling ng aking mga magulang simula nung magtrabaho ako sa isang kumpanya sa Manila. Day off ko nung araw na yon kaya hindi na ako nagdalawang isip na umuo sa imbitasyon ni ate sa akin. Sumama na kasi ang aking kapatid sa kanyang asawa sa syudad at doon na sila nanirahan. Habang nasa biyahe ako noon ay iniisip ko kung ano ang aking bibilhing regalo para sa kanya. Hindi rin naman gaanong mahilig si ate sa mga aksesorya dahil para sa kanya ay mas gusto lang niya yung simple lamang. Pumunta muna ako sa isang flower shop sa syudad at bumili ako ng isang palumpon ng pulang rosas at sinamahan ko na rin ng pagbili ng cake. Kakasweldo ko rin naman nun kaya bumili rin ako ng keypad na cellphone para kay ate.
Alam kong kahit sa simpleng mga bagay lang ay matutuwa na si ate. Pagkatapos kong bilhin ang lahat ng kinailangan ko, ay ipinagpatuloy ko na ang aking pagbiyahe sakay ng aking lumang-lumang sasakyan patungo sa lugar nila ate sa syudad. Hindi rin naman ako masyadong nahirapan nun sa pagpunta sa bahay nila dahil nakapunta na ako sa kanilang bahay noon pa man. 2 taon na ang nakakaraan pero tandang-tanda ko pa rin ang daan patungo sa lugar nila. Medyo malayo-layo rin ang bahay nila ate. Mga 1 oras pa siguro bago ako makarating sa kanila. Para hindi ako maboard o antukin, ay nagpatugtog na lamang ako ng musika sa loob ng aking lumang sasakyan. Patuloy lamang akong nakikinig sa paborito kong kantang Since You've Been Gone. Gusto ko kasi ang makalumang kanta kaysa sa mga makabago ngayon. Medyo malapit-lapit na rin ako sa dulo ng syudad kung saan naroroon ang bahay o pinaninirahan nila ate. Dumaan ako sa lubak-lubak na kalsada. Akala ko nun na tapos na ang paggawa sa kalsada na yun pero ganun pa rin at walang ipinagbago man lang. Pati mga kahoy sa palibot nito ay mas lalo pa silang dumami. Tsaka pa lamang ako napangiti at nakahinga ng maluwag nung marating ko na ang maayos na kalsada. Ang parteng iyon lang kasi ang hindi pa naaayos hanggang sa ngayon. Bibilisan ko na sana noon ang aking pagmamaneho dahil malapit na ring maggabi ngunit nagulat na lamang ako dahil may biglang dumaan sa harapan ng aking lumang sasakyan. Kumabog bigla ng malakas ang dibdib ko noon dahil hindi ko iyon inaasahan. Mabuti na lamang at naapakan ko kaagad ang preno. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at pumunta sa harapan para sana tignan kung ano o kung sino yung nakita ko. Kinabahan ako nang makita ko ang isang babaeng medyo may kaedaran na rin na nakaupo malapit sa harapan ng kotse. Mabuti na lamang at hindi ko siya noon nabundol dahil kapag nagkataon ay malaking problema iyon. Lumapit ako sa kanya noon at tinulungan ko siyang tumayo. Tinanong ko rin siya noon kung ayos lang ba siya o kung may masakit ba sa katawan niya dahil bigla-bigla na lamang siyang tumawid. Hindi siya sumagot noon. Ang ginawa niya lang ay pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Nanayo ang balahibo ko nun dahil sa talim ng kanyang pagkakatitig sa akin. Nakakatakot. Para bang may nagawa akong kasalanan sa talim ng titig nito. Tinanong ko ulit siya nun kung saan siya pupunta ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Patuloy lang niya akong pinagmamasdan. Hindi ko na malaman nun ang aking gagawin kaya naisipan ko na lamang na bumalik na lang ako sa loob ng aking sasakyan. Tatalikod na sana ako ngunit natigilan ako dahil biglang nagsalita ang babae. Sinabi niya sa akin na sa dulo ng syudad rin daw siya pupunta. Medyo malayo-layo pa kasi ang pupuntahan niya mula rito. Kaya sinabi ko sa kanya na isasabay ko na lang siya dahil doon din naman ako pupunta. Kahit natatakot ako sa kanya, tinulungan ko pa rin siya. Pumasok na ulit kami noon sa sasakyan at ipinagpatuloy ko na ang pagmamaneho. Habang nasa biyahe kami ay tinanong ko siya noon kung taga roon ba siya at ang sabi naman niya ay taga roon daw ang kanyang kapatid. Pansamantalang lang daw siya muna roon sa bahay nito na mamalagi. Habang nasa biyahe kami ay pasimple ko siya nung tinitingnan sa salamin nitong kotse. Ngunit laking gulat ko na lang dahil nakatingin din siya sa akin. Dahil sa takot ay inalis ko kaagad ang tingin ko sa kanya. Bibilisan ko na sana noon ang pagmamaneho para marating na kaagad namin ang dulo nitong syudad.
Ngunit bigla na lamang namatay ang makina ng aking sasakyan. Tila inabutan yata ako ng malas. Sa palagay ko ay naubusan yata ako ng gasolina dahil sa pagmamadali ko nun ay nakalimutan kong magpagasolina. Sinubukan kong buhayin muli ang makina ngunit ayaw talaga. Lumingon ako sa babae para sana sabihin na naubusan ako ng gasolina ngunit halos panawan na ako ng ulirat nang makita kong unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Hindi ako makagalaw nun. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nakita ko rin nun ang matutulis at mahahaba niyang mga kuko. Pinilit kong igalaw ang aking katawan at pagkatapos ay mabilis akong lumabas ng aking lumang sasakyan. Hindi ko rin masyadong maaninag ang kalsada nun dahil sa madilim na o sa gabi na. Tanging liwanag lang ng buwan nun ang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Ang lugar na aking tinahak nun ay hindi masyadong daanan ng mga sasakyan. Halos magkandara pa na ako nun kakatakbo makalayo lang sa babaeng iyon. Nararamdaman ko kasi nun na malapit na niya akong maabutan. Habang tumatakbo ako nun ay nagdadasal din ako na sana'y iligtas niya ako at hindi niya ako pabayaan sa humahabol sa akin. Umiyak na rin ako nun dahil sa takot at labis na kaba. Kahit kalalaki kong tao ay takot ako sa ganoong klaseng nilalang. Hindi naman na po iba sa akin ang mga kwentong katatakutan o yung mga nilalang na naninirahan dito sa ating mundo, lalong-lalo na ang mga aswang. Sige lang ako sa pagtakbo nun. Kahit nararamdaman ko na ang pagod ay hindi ako tumigil sa aking pagtakbo. Inabot din ako ng ilang minuto kakatakbo bago ko natanaw ang bahay nila ni ate. Sa may unahan kaya medyo nakahinga na rin ako ng maluwag kahit na papaano. Nung medyo malapit na ako nun sa bahay nila ate ay nagsisisigaw ako at nagbabaka sakali na marinig nila ako. Nakita ko naman nun na nagsilabasan ng mga kapitbahay nila ate at nagmamadali naman silang lumapit sa kinaroroonan ko. Nakita ko rin sila ate at ang asawa niya na lumabas ng kanilang bahay. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Mark. Nagmamadali akong lumapit sa kanila at nang nasa malapit na ako ay napaluhod ako bigla sa daan. Nangihina na kasi ang aking mga tuhod nun dahil sa nangyari. Habol-habol ko nun ang aking hininga habang patuloy na dumadaloy ang butil-butil kong mga pawis. At nang medyo nahimasmasan na ako, ay nilingon ko ang daan para sana tingnan ang nilalang na yun. Pero wala na akong nakita. Hindi na ito nakasunod sa akin. Tinanong ako ni ate nun kung anong nangyari kaya naman. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Simula nung muntikan ko nang masagasaan ng babae hanggang sa hinabol na lamang ako nito bigla. At habang nagkukwento ako, ay mababakas ko sa mukha ni ate ang labis na pag-aalala sa akin. Pati ang kanilang mga kapitbahay ay nakikiusyoso na rin. Patapos kong ikwento sa kanila ang lahat, ay umugong ang bulong-bulungan ng kanilang mga kapitbahay. May nagsasabi na baka aswang daw yung humabol sa akin. Sumang-ayon din naman ang iba sa sinabi nito. At nang medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko noon, ay inalalayan ako ni ate papasok sa bahay nila. Pagkapasok namin, ay pinaupo muna nila ako sa kanilang bangko. Sinabihan ako ni Kuya Mark noon na mabuti na lamang daw at nakaligtas ako at hindi ako naabutan ng aswang na yun. Nagpaalam muna saglit si Kuya sa akin noon na tatapusin lang daw niya iyong trabaho niya sa kusina. Abala kasi sila noon sa pagluluto dahil nga kaarawan ni ate. Nang makaalis na si Kuya Mark, ay ipinikot ko ang aking mga mata at taimtim na nagdarasal.
Nagpapasalamat ako dahil hindi niya ako pinabayaan na mapahamak. Lumipas ang ilang minuto ay nilapitan ako ni ate nun at tinanong niya ako kung kamusta na raw ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman na ayos na ako at tinanong ko na rin si ate kung ano yung sasabihin niya sa akin at itinuro naman niya ang kanyang nakaumbok na tiyan. Natuwa naman ako kahit muntikan na ako kanina roon sa nilalang na yun dahil sa balitang nalaman ko na magkakaroon na ako ng isang pamangkin. Medyo naging maayos at gumaan na rin ang aking pakiramdam. Hindi kagaya kanina na nilukob na ang katauhan ko sa kaba at takot. Habang patuloy kaming nag-uusap ni ate nun, ay tinanong ko siya kung sino yung lalaking medyo may kaedaran na tumutulong sa pagluluto kasama ni Kuya Mark. At sinabi naman ni ate sa akin na kapatid daw yon ni Kuya Mark at nakatira raw iyon sa kabilang baryo. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Kuya Goryo. Inimbitahan daw nila si Kuya Goryo para tulungan sila sa pagluluto at paghahanda. Ang sabi pa ni ate sa akin noon na namatay daw ang asawa nito at ang sanggol sa loob ng tiyan dahil sa inaswang daw ito. Sobrang pagod daw ni Kuya Goryo noon kaya hindi raw niya namataan na inaswang na pala ang kanyang asawa at kinain ng aswang ang bata sa loob ng tiyan nito. Nang marinig ko ang sinapit sa mag-ina ni Kuya Goryo ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. At nang marinig ko ang tungkol sa aswang ay naalala ko na naman yung babaeng nagpalit ng anyo na humabol sa akin kani-kanina lang. Nag-aalala ko para sa kalagayan ng ate ko dahil buntis din siya. Mabilis lumipas ang oras at natapos na rin sila sa paghahanda ng mga pagkain. Nagsimula na rin kaming kumain kasama ang mga kapitbahay nila ate. Nang matapos na ako sa pagkain, ay nagpaalam muna ako kay ate na magpapahangin lang sa labas dahil naaalibadbaran ako o naiinitan ako sa loob ng bahay. Pumunta ako noon sa ilalim ng puno at umupo sa bangko na gawa sa kahoy. Tanaw mula sa kinaroroonan ko ang mga taong labas-masok sa bahay nila ate. Sa di kalayuan ay nahagip ng mga mata ko ang babaeng aswang na humabol sa akin kanina. Nakatingin ito kay ate na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita nila sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay laking gulat ko na lang dahil bigla na lamang itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Inilibot ko ang aking paningin ngunit hindi ko na ito nakita pa. Makalipas ang 3 oras ay umuwi na rin ang lahat ng mga bisita ni ate maliban kay Kuya Goryo na kapatid ni Kuya Mark. 10:00 na yun ng gabi kaya mabilis kaming nakatulog dahil sa pagod. Wala pang 2 oras ay napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko si ate na sumisigaw at nagkakagulo na rin sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali akong tumayo nun at lumabas ng kwarto. Sa paglabas ko ay nakita ko si ate na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Nilapitan ko si ate noon at tinanong ko siya kung anong nangyari at ang sabi niya sa akin ay inaswang daw siya. Sinabi rin niya na habang tulog daw siya ay nakarinig daw si Kuya Mark ng kaluskos sa kanilang bubungan. Nagmamadali raw itong bumangon nang makita nito ang mahabang dila ng aswang na patungo sa nakaumbok na tiyan ni ate. Kinuha raw ni Kuya Mark noon ang kanyang itak ngunit sa pagbalik niya ay wala na ang mahabang dila na nakita nila. Sobrang nag-aalala kaming lahat noon kay ate dahil muntika na siyang mapahamak sa kamay ng aswang. Matagal din bago tumahan at tumigil si ate sa kakaiyak o kumbaga kumalma. Sinubukan din nila Kuya Mark at Kuya Goryo na hanapin ang aswang ngunit hindi na nila ito muling nakita pa. Noong gabing iyon ay hindi kami nakatulog dahil sa nangyari.
Binantayan lang namin si ate hanggang sa sumapit ang umaga. Gusto ko mang manatili nun sa tabi ni ate ngunit hindi maaari dahil may trabaho ako at kailangan ko ring balikan ang luma kong sasakyan. Bago ako umalis ay sinabihan ko na lamang si ate nun na mag-iingat siya palagi at huwag niyang pababayaan ang kanyang sarili. Kahit nasa trabaho na ako nun, ay palagi kong tinatawagan si ate para kamustahin ang kanyang kalagayan. Lumipas ang ilang buwan ay nalaman kong nanganak si ate ng isang malusog na batang babae. At iyong tungkol sa aswang ay hindi na rin daw ito bumalik pa simula nung lagyan nila ng matutulis na buho o pangontra ang palibot ng kanilang bahay. At iyon po ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo. At maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang pong magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Isa po akong casino dealer. Hindi ko nababanggitin kung saan. Pumapasok akong masigla sa trabaho at punong-puno ng energy. Dumating yung pinaka-aantay kong bakasyon. 2 linggo din yun. 2 linggo akong nagbakasyon sa bahay. Sobrang na-appreciate ko yung pahingang yun dahil nakakapagod din sa trabaho and at the same time, nagkaroon ako ng time sa family ko, lalo na sa 2 kong anak. 2 linggo lang ako sa bahay nagstay. After 2 weeks, binigyan na ulit ako ng schedule sa trabaho. So syempre, dahil may pandemic, required sa trabaho ang magpa-rapid test. So ayun, nag-positive ako. Ini-swab test din ako nung araw na yun, October 26. Kinabukasan, nalaman ko yung resulta ng swab test. Positive nga po ang resulta. Pero wala akong sintomas na nararamdaman. Asymptomatic, ika nga nila. So, eto na naman ako, home quarantine sa bahay for 2 weeks. Nag-self-isolate sa bahay hanggang sa nung nalaman na ng barangay, agad-agad akong kinuha sa bahay at dinala sa isang isolation area kung saan dapat maglagi sa loob ng 2 linggo ang isang pasyenteng nag-positive sa COVID. Dito na nagsimula ang aking na-experience. Unang araw ko sa lugar na yun, isa pa lang school ang pinagstayan ko para lang po sa inyong kaalaman. So, nasa classroom lang ako nakastay. Meron tent per patients. So pagdating ko dun, 4 kaming pasyente ang nasa loob ng classroom. Tahimik naman sila at ganon din ako. Wala namang kakaiba. Sumunod na nangyari, pang 6th day ko na, nagsabi sa amin yung 2 kasama namin sa loob na uuwi na sila kinabukasan. So, 2 na lang kaming matitira sa loob ng classroom. At dumating yung araw na umuwi na nga sila dahil natapos na nila yung 14 days quarantine nila. 2 na lang kaming naiwan ni ate. Kinagabihan, kinausap ako ni ate. Duda ko sa itsura niya. Ang itim ng mga mata niya pati labi. Maputla siya na parang naninilaw. Kinausap niya ako. Pero syempre, ako naman naka-face mask at face shield. Ay, kailan ang uwi mo? Tanong ni ate sa akin. Sumagot naman ako dito. Sa susunod na araw po. Kayo po? Balik tanong ko kay ate. Okay. Sabay pala tayong lalabas. Sagot naman ito sa akin. So, panatag akong
Hindi ako maiiwan mag-isa sa loob ng classroom kasi talaga namang nakakatakot mag-isa. Ate, okay ka lang po ba? Tanong ko dito. Oo naman, sagot lang nito sa akin. Natanong ko kung okay siya kasi nga nag-aalala ko sa itsura niya at bakit nangingitim siya. So, bumalik na siya sa tent niya at ako naman ay bumalik na din. Humiga at nag-cellphone. Nagpuyat ako nung gabing yun. Hindi ako makatulog. Parang may mabigat pero hindi ko pinapansin. 6 a.m. na yata ako nakatulog. May gumising sa akin. May pumasok na housekeeping sa loob at ginising ako. Ma'am, housekeeping po. Maglilinis lang po ako saglit. Sabi nito sa akin. Sinagot ko lang siya at ang sabi ko dito, sige lang. Nagulat ako at napatayo. Bakit? Wala na kasi yung kasama kong pasyente. Pati yung gamit niya, wala na din. Ma'am, nasa na po yung isang babaeng kasama ko dito? Umuwi na po ba? Bakit wala na po yung gamit niya? Alam ko po, sa susunod na araw pa yung labas niya eh. Sabay kami. Sunod-sunod kong sabi kay house cleaning na ate. Po, sino pong babae ma'am? Tanong naman ito sa akin. Yung kasama ko po dito, sagot ko naman sa kanya. Ma'am, nung isang araw pa po kayo walang kasama dito, magmula nung umuwi yung dalawa? Balik sagot nito sa akin. Napabalikwas ako sa aking kinahihigaan. Nawala yung antok ko. Napatakbo ako sa nurse station para alamin kung totoo bang wala akong kasama kasi hindi ako mapakali. Tinanong ko yung nurse kung wala ba talaga akong kasama sa kwarto. Ang sabi niya, wala daw. At doon ko nalaman na hindi pala kami talaga 4 sa loob ng kwarto, kundi 3 lang. At yung 2 nga ay umuwi na. Natulala ako kasi nakausap ko pa siya nung gabi. Doon ko din napagtanto na kaya walang kumakausap sa kanya kasi wala namang nakakakita sa kanya kundi ako lang. Sa ngayon po, andito na po ako sa bahay at magaling na. Clear na din po ako at nakabalik na sa trabaho. Magmula nun, hindi na maalis sa isip ko yung babaeng kasama ko sa kwarto. Lagi din siyang dumadalaw sa paniginip ko at kinakamusta ang kalagayan ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Keep safe and wear your face mask and face shields. Hanggang dito na lamang po and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!